Dapat si Presidente Marcos Sr. dahil hindi naman siya abogado, huwag na siyang bibigay ng kanyang mga opinion sa punto legal. Pinahayag ni former Presidential Legal Counsel Attorney Panelo na hindi abogado si Marcos Jr. kaya dapat manahimik sa legal na usapin. Ito ngayon ay kung tatawid daw from 19th to 20th Congress. As a former senator judge, what are your thoughts on that controversy, sir? What is the controversy? It is very clear that it will, because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Dapat si Presidente Marcos Sr. dahil hindi naman siya abogado, huwag na siyang bibigay ng kanyang mga opinion sa punto legal. Ang makakaalam lang yan kung may crossover o hindi. Ang Korte Suprema ang magsasabi niya kung pwede o hindi. Ang President, ang mga karanasan, kasaysayan sa Amerika, talagang nagko-crossover kasi nga, continuing body naman yung Senate. Pero hindi naman yan ang problema. Ang problema nga, ang Senado can always dismiss. At yung sinasabi nila, hindi pa pwede, kailangan mag-trial muna. Teka muna. Pag sinabi mong try and decide, kasama doon yung pwedeng i-dismiss nila. Ang pinupunto na lang iba, teka muna, dapat magpa-dismiss niyan yung akusado, yung respondent. Bakit naman parang sila naghahain at nag-aabogado para sa kanila? Yan ang legal question doon. Kung pwede, yung miyembro mismo ang magpapadismiss. Gray area yun. Pero kung susundin mo yung teorya na ang Senado as an impeachment court is sui generis, ibig sabihin, a class of its own. Ibig sabihin, hindi ito susunod ng iba pang mga reglamento, may sarili kami rito. Pwedeng gawin nila ang gusto nilang gawin. Hindi ba? Kung yun ang teorya mo, ang Korte Suprema lang talaga ang makakapagsabi sapagkat sila ang binigyan ng kapangyarihan na mag-interpret kung ano ang ibig sabihin ng saligang batas na niratify ng taong bayan. Sila lang may karapatan, may kapangyarihan.